storytellers. We hope this series inspires, uplifts, and brings kilig and good vibes to everyone. Every Wednesday, Thursday, Friday, aabangan po talaga. And we at Pure Gold will continue to stand behind Filipino creativity, Filipino talent, and Filipino stories. Maraming salamat po, and we can't wait for you to keep your eyes on this series and celebrate more Panalo moments with us. Tandaan po, every Wednesday, Thursday, Friday, sa Pure Gold channel po, sa TikTok page mo, muna niyo po makita yan. And hope you enjoying this afternoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss Ivy. Director of Pure Gold's News Vertical BL Series, Got My Eyes on You. Let's all welcome Direk Diesel Masilungan. Palakpakan naman natin si Direk. Tony Yang. And she's a stunner with love the scarf, moms. And also we have Victor C. Now let's call on Hannah Lee. Fighter again, si Hannah. Fighter. And of course, we also have Esteban Mara. Now we have Mikoy Morales. You're too kind, you're too kind. Wow! At syempre everyone, ang heart and soul ng production nito, walang iba kundi si Direk Chris Kahili. Alright, so we also want to give a huge shout out to our two actors, si Darwin and si Addy. Darwin Yu, who plays Wilfred, ang recently Heartbroken Events Coordinator ng Escape Haven, and also one of Drew's BFFs. And si Addy Cotoco naman, who plays Script, our wealthy fashionista and love bomber in the series, unfortunately. Hello everyone, I'm Darwin Yu and I play Wilfred here sa Got My Eyes on You. Unang-una po sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyo lahat sa pagdalo nyo. Sayang wala ako para mas masaya. Hindi po, sana nakasaya at nakasama ko rin kayo ngayong araw. Sa lahat po ng buo-buo ng Got My Eyes on You, gusto po namin magpasalamat sa inyo talaga kasi grabe, sobrang binigay namin yung buong puso namin dito eh. And sa mga kabian namin, sa mga ka-Pure Gold namin, tutukan niyo po yung series namin kasi mas madami pa po kaming papapakita sa inyo ng mga magagandang eksena, and yan, nagsisimula pa lang talaga kami. Ayun po. Thank you! Alright. Pwede na tayo umupo ulit, guys. Pwede na tayo umupo. Nakakatuwa, no? Sila rin dalawa yung wala. Nag-date. So, couple goes pa rin kahit wala sila on screen. Okay, so in the meantime, mga ka-Pure Gold friends, ladies and gentlemen, palakpakan naman natin ang cast ng bagong Pure Gold BL series, Got My Eyes on You. Yan, maraming salamat. Sobrang exciting talaga. Sure ako na hype ng lahat. Got My Eyes on You follows Drew na ginagampanan ko ni Boy Morales.
who's vying for a higher position po sa Escape Haven bilang General Manager position. Since magre-resign na nga po ang kanyang boss na si Sir Trevor, na si ginagawa na ni Victor C. But then, for some odd reason, magiging katunggali niya si Sean for the position. So, aabangan nyo kung paano ba at ano bang ginagawa nila para sino bang mas matibay sa kanilang dalawa, si Sean or si Drew. And from there, rivalry arises between the two sa office na eventually turn into friendship dahil sa interest nila with the dogs, and then turn into love. Pero dito sa series na to, it's more than love, more than romance, yung gusto nating explore. Kasi we also want to look into how people's lives, especially mga breadwinners, kung paano ba nag-intertwine yung love and career sa kanilang buhay. And of course, yun nga po, making the series, sobrang thankful po ako sa mga tao behind this, especially of course, kala Direk Chris Kahilig, kay Miss Ivy from Pure Gold, and of course, sa Team Republic, ayan, dito po sila, palakpakan po natin sila. Ayun po, so sila po talaga, yung trust and guidance po sa aspiring director po na kagaya ko, sobrang grateful and blessed lang po talaga ako to make EBL series na pinapangarap ko lang po nung senior high ako to make something na pakiligin yung mga kagaya kong mga badingdin. Ayan. And of course, syempre si Sini Panalo din, kasi alam naman natin from the get-go na yung Sini Panalo really advocates young filmmakers like me, student filmmakers like me noon. And kaya naman Direk Chris and Ms. Ivy, thank you so much for your generosity and belief in us emerging storytellers. By the way po pala, sa Got My Eyes on You po, kasama ko din po dito yung mga student filmmakers din po from Batch 1. Yung DOP ko po is from si Lloyd Gershano. Ayun po. Galing din po sila sa student shorts ng Sini Panalo together with Jen sa pelikula po nilang Smoky Journey. And kasama ko din po dito sa series na to si Anton Acosta na naging editor ko din po dun sa short film ko po dun sa Sini Panalo sa Batch 1. Ayun po. And some other young filmmakers din po, sila Robert, our Camp Ops PD Migo Morales, our PD, sila Ayan, Dom and Julia. Ayun po. Sila po galing din po silang Sini Panalo from the previous year, from this year, 2025. And of course, malaking pasalamat din po sa mga collaborators din po ng mga veterans. Of course, kahit naman po kaming mga emerging filmmakers, din po talaga ng tulong on how really everything works on the set. And with that, I'd really like to thank, of course, yung mga veteranong mga filmmakers din po na kasama namin, like si Mama Paco, of course, Direk Ram, our super duper great na AD, si Sir Paolo Almaden, our sound designer and scholar, sila Sir Rocky Magsino, our colorist. And syempre, yung mga actors po natin, making this series po talaga, sobrang amazed po talaga ako sa mga actors natin kasi sila po talaga nagpabuhay ng series na to. Sila Mikoy, si Tevan, si Hannah, si Sir Vic, si Tony, at wala dito si Adi Kotoko, and of course si Darwin Yu. Sobrang dream come true lang po talaga ditong BL na to, and I've always been wanting to make one, and with this happening na, sobrang overwhelming siya. And I'm really inspired, I'm really grateful sa lahat ng mga nangyari. Ayun po. Thank you. Gano'n katagal na sa notes mo yun, Direk? Kanina lang. Dinrap ko siya on the way here. Akala ko habang kumakain direct kasi sinusulyam-sulyam mo yung phone mo kanina habang kumakain. About the character. Your character. Hello po, magandang hapon. Ako po si Hanali, and I play the role of Moira. Sino nga ba si Moira? Si Moira, siya yung sobrang dami pinagdaanan sa buhay. And also, siya yung very supportive na friend. And everyone naman sa atin nangangarap magkaroon ng supportive na friend. In any way, kapag malungkot ka, kapag masaya ka, nandyan siya. So yun po si Moira. Abangan mo ano yung magiging bahagi sa buhay ni Sean and Drew. Kung paano siya magiging bahagi sa buhay, paano magiging bahagi sa buhay si Moira ni Sean and Drew. Ayan, maraming salamat po. Sige, Goy naman. What was the question, please? Tell us about, just a little something about your character. The latter.
Ako si Drew. Dito kasi ako. Tumawag si Drew at si Sean minsan. Si Drew ay ang napaka-ambitious and napaka-achiever na nila namin. And dahil may mga pakay siya sa buhay, and meron siya mga pinaprotektahan at inaalagaan, nagagawa niya yung mga bagay na hindi natin inaasahan kaya niyang gawin. But, nung na-meet na si Sean, doon nagbago na kung hanggang saan ba yung kaya niyang gawin. At malalaman natin yung sagot sa tanong na yun sa pagbabalik ng... Ayun. Alright, Esteban? Hello. Yes, Hello po. hello. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Esteban Mara, gumaganap na Sean dito sa Got My Eyes on You. And yung character ko dito, siya yung galing sa labas. Sa labas. Hindi, kasi magkakaibigan na silang characters nila even before. So nung dumating ako, nagkaroon ng twist sa kanilang office happenings. And ako yung nagdala ng twist sa kanilang mga professional careers as well as sa love life ni Drew. Halata naman, di ba, sa trailers. So, ayun. Magkapatid ba? So, ayun, abangan ninyo kung paano pumasok si Sean sa buhay ni Drew at the rest of the gang. Kung paano niya binaliw ang kanilang usual office hours. Ayun lang. Thanks, Esteban. Victor? Magandang hapon po. Ako po si Victor C. Thank you, Victor. Ikaw na. Tony? You're welcome. Ako po ay gumanap bilang Sir Trevor, ang boss po nila. Sundan niyo po ang aking pagdesisyon. Kung si Sean or si Drew ang mapipili kong successor sa aking position. Salamat po. Thanks, Victor. Tony? Anything? Hello mga kapamilya! Tsare. Hindi, Tony po, hello! Ayan, ako ang role ko dito is, ano ba, nag-Tony Talks yata ako dito sa... Tsare! Oo, hindi, abangan nyo guys, vlogger po ako dito. Of course, yung branding ko as Tony herself. Siyempre, buhay na buhay pa rin dyan. Abangan natin kung paano ko bubuluhin si Drew, diba? Piling ko medyo sumakit ang ulo niya sa akin dun sa scene na yun. Yes, abangan nyo yan mga kapamilya. Direct, may masasabi na ba tungkol sa working with them? I mean, during the shoot, anything you can share with us? Nag-work ba tayo? Parang nag-vacation lang ata kami. Hindi kasi parang sobrang chill lang yung bonding lang talaga yung namin, yung shooting namin for 6 days. Kasi we're shooting sa resort ko kami nag-shoot sa Laguna. So, sobrang smooth sailing lang ng mga pangyayari. And then, of course, syempre with them, parang naging, nag-gets nila yung dynamics talaga na gusto nating makuha between the two characters. And of course, with the help of my AD, si Direk Ram, sila din talaga yung nagpa-motivate sa mga characters, si kay Teban at saka kay Lamikoy. Sobrang chill lang. It's like one of those shoots na parang gusto namin balikan, na parang, parang nami-miss nga namin isa't isa every now and then. Kasi nga, it was just a very chill, happy shoot na happy day lang talaga. Happy shoot, ganyan. Oo. Alright, thanks, Direk. So parang ang nangyari, nagbakasyon lang kayo. Parang ganun, no? Tapos nagkaroon ng ng Got My Eyes on You shoot. Okay, so manabitin po ang lahat sa trailer. You can always watch full episodes sa official TikTok page ng Pure Gold at Pure Gold PH. Okay, Pure Gold PH. Across the board naman po yun. Yun ang software ng Pure Gold. Facebook, TikTok, IG, kahit sa YouTube. Yan. So make sure na ma-follow nyo ang Pure Gold PH kasi nga every Wednesday, Thursday, and Friday ang pag-upload ng bagong episodes. So sobrang exciting, tulad na sabi ni Victor, tutunghayan natin sa series, sa serye, kung paano siyang pipili at sino ang mapipili niya, kina Drew at Sean, kung sino ang magwawagi na maging general manager, kung kanino mapupunta yung position. So, speaking of wagi, hindi lang si Drew at saka si Sean ang pwedeng manalo dahil tayo po ay magpaparafol. Gusto mo ng raffle? Pag may raffle, nabuhay yung mga totoo, tumakas Okay, so siyempre, sino po yung hindi pa nananalo ng raffle ever? Walang raffle sa Canada? Walang pa-raffle doon? Lahat po ba naka-experience?
Sir, hindi pa kayo nanalo ng raffle ever? Yung pala sa atin ay Sir, kay Direct Chris. Kasi, buenas. Okay, so tayo po ay bubunot ng 5 mananalo ng 2,000 worth of GC. 5 po yan. Tapos dito lang po sa side. Natin kukunin. Alright, so para ma-claim yung prize dito po sa side kukunin kay Jel. Jel, tawag ka Jel. Kay Jel, ayan, si Jel. Alright. So, tapos, meron tayong 2 bubunutin na tig 5,000 naman worth of GC. Ayos ba yun? Ayos ba yun? Alright. So, hawak niyo yung direct yung fishbowl. Kainipay muna si Liligoy. Do the honors, please. Ito ay yung una natin 2,000 peso winner ng GC, ha? Game. At ang unang mabubulot. Isa lang po muna. Pero 5 ang gano'n. Okay, isa na. Basahin ko. So, basahin mo na ito. Okay. Si Mr. Eugene Asis. Eugene Journal. Asis. So, kamukha niyo si Lionel Richie. Lionel, hello? Is it me you're looking for? Sa kamukha niyo, promise. Congratulations po. Dito po kukunin kay Jel, mamaya. Kaya na kayo, sir. Kaya na kayo. Esteban, let's see. Sino yan? Sir Richard Paglikawan, Lion TV. Lionheart TV, sir. Dito po kay Jel kukunin mamaya, ha? 2,000 worth of GC. Congratulations. Former Mangyang vlogger. O si Hana naman ngayon. From Cinema Bravo, Janelle Estillore. Congratulations! Ang kanta. Janelle! Ayun si Janelle. Janelle, congratulations. 2,000 worth of GC po. Para sa'yo. Si Victor, sino nabunot mo? Nanalo ay si Miss Charmy Joy Pagulo. Charmy Joy. Sino po si Charmy? Ay, congratulations po man. Kay Jen po kukunin mamaya ng 2,000 worth of GC. Tony Ya, sino nabunot mo? Sa nominasyong ito ay malalaman na natin kung sino ang ligtas sa gabi ito. Congratulations, Mr. Lloyd Pino de Lidia! So ligtas siya. Sir Lloyd, ligtas ka. 2,000 worth of GC para sa'yo. Gawin na ba natin yung 5,000? Pulutin na natin na mamaya. Sayang momentum, no? Gawin na natin ngayon. Dalawa. Si Derek. Kasi gawin isa. Asa ng dalawa. 5,000 sa Iril Escocia, Film Geek Guy. Congratulations. Game. 5,000 pa rin to, no? Hindi pa kasi siya nanalo every sa raffle. Diba? Kapit lang. Hawak kayong kamay. Ayan. Ito na. Ano mo, sir? Mr. Matt Suzanne. Pachera lovers. Sino? Matt Suzanne. Matt Suzanne. Ako sila ko siya. Matt? Ayun, alright. So, congratulations, ha? May cut kami dun, di ba? Congratulations sa mga nanalo. Okay pa ba kayo? Siyempre, okay pa ka nanalo. Okay pa po ba? Taas na energy. Laro tayong game. Gusto nyo? Game tayo. Laro tayong game. Okay. Napakasimple lang itong game na to. Okay, so ang gagawin natin, magtatanong lang tayo ng questions about queer pop culture. Sasagutin ng ating cast members. So, kung sino ang team, o hatiin natin sila sa 2 team kasi 2 groups. So, sino ang makasagot ng mas marami sa round of 15 questions, siya ang mananalo. Okay? So, hatiin natin yung grupo to 2 groups. Alright. So, Group A, magkakasama si Victor and Tonia. Yan. Tapos sa Group B naman, Direct Diesel kasama ka. Kay Mikoy, kay Hana. Yan. Sa Group B kayo. Okay.
Yeah, so adjust na lang tayo. Yan. Okay. So, pero hindi po natatapos dyan kasi may twist ito. So, kada group kailangan ng 3 participants from the media. Baka gusto niyo mong sumali. Gusto niyo mong sumali? Tsara. Baka gusto niyo sumali? Kailangan ng 3 participants each group. So, 6 po ang kailangan natin. O, 6 na lang po, tatakbo na o. 6 na lang o. O, ubong 13 lang, ubong 13. Meron po bang magpe-presenta? Baka gusto niyo pong sumali? Tara po. Hoy, tinuturo ka. Yan, kanina mo gustong sumali? Team Esteban o Team Mikoy? Mikoy, okay. Ano name mo sir? Durban, si Durban, oh. Durban daw. Bernard. Naku, baka mamatanda ka, nagtuturo ka. Bernard, dali ka na, Bernard. Dali ka na, malapit na tumatapos mo. Si CJ din. Dali ka na, CJ. Ito, nagtatakuan na eh. Mikoy o Esteban? Mikoy. CJ, dali ka na. Iwan mo muna yung bag mo rito. Para kompleto na kayo doon. Okay. So, 3 po ang kailangan natin para sa Group A, sa grupo ni Esteban. 3? O, di ba? Saan ka mamapunta? Dito rin ang akin mo. 3? 3 members? Tara na! Para makapagsimula na tayo. Halika na. Any volunteers po? Ayun, si Sir. Thank you so much for participating, sir. What's your name? Mark. Okay, Esteban ka, Mark. Oh, we need 2 more volunteers. Let's go, everybody. Ayun si Ma'am. Ayun! Kailangan si Direk pa titingin sa'yo. Ayaw mo sa akin. Pangalan mo? Krista. Dito ka kay Esteban, Krista. Okay, so we're looking for 1 last volunteer. 1 last. Kakain pa lang si Sir. Oo. Kakain pa lang siya. Krista, bante na po ng konti para makuha ng picture. Last go! Halika na! Halika na! Gawin na natin to. Ayan. Alright. Ang pangalan, sir? Lloyd. Dito ka sa Team Esteban. Alright. Okay, Group A, Group B. Okay, so ang gagawin natin, itatanong ko muna, babato ko yung question, tapos magbabato-batobig tayo kung sino ang mauunang sasagot. Para wala ng buzzer sound. Okay? Ganun na lang gawin natin. Traditional tayo. Alright? So, mamimili kayo kung sino ang representative for that particular question, tapos magtutunggali kayo para sa isang bato-batobig challenge kung sino ang sasagot. Okay? Alright, so, ang first question natin, in the inaugural season of Drag Race Philippines, sino ang kauna-una nag-uwi ng corona to become the Philippines' first Drag Race superstar? Who's gonna play? Okay, dito kayo sa gitna. Bato, pick. Bato, pick. Okay, Victor. Precious Paula Nicole. Precious Paula Nicole is correct. Congrats. Alright. 1-0 ang score. Alright, so Sino ang tayo second? ay question number 2 Sino ang na. This second? local celebrity, this is actually a dead giveaway, is one of the highest grossing Filipino actors in the country and is also known as the Unkabogable Superstar. Sino siya? Beep! Who's gonna challenge mo? Kasi direct. Bato, pick. Bato, pick. One on. Okay, third question. Which global superstar is considered a modern day icon with huge hits like Born This Way, Bad Romance, and Just Dance? Alright.
This is also widely considered the oldest flight demonstration in all of Southeast Asia. I'll give you options, I'll give you choices. A, 1992, B, 1993, or C, 1994. Who's gonna play? Who's gonna play? Who's gonna play question number 4? Nag-google na ito eh. Okay, alright. Bato, pick. Bato, pick. Pinag-usap pa kayo, bato, pick. Parang meron yung sequence. 1993 is wrong. You have a chance to steal. Steal mo na yan. 1994. 1994 is correct. Alam mo, sir. 2-1 tayo. 2-1. Alright. Ito, alam ng lahat to for sure. In Filipino gay lingo, what does the term jowa mean? CJ and Lloyd. Mark. Ikaw, Lloyd? Ikaw, Lloyd? Sinong gusto mo ka-partner, CJ? Parang nag-aabot mo naman, Lloyd. Grabe naman yung titig mo. Okay, Hindi ba CJ, naman Lloyd. topic lang kasi Bato, pick. Okay, CJ. Jowa, boyfriend or girlfriend? Boyfriend, girlfriend, or partner is correct. 3-2. Paki yung flip ng hair. Paki flip ng hair. Ali mo pang gano'n. Okay. Question number 6. This openly queer pop star is known for her campy, drag-inspired aesthetic na sumikat sa kanyang kantang Good Luck Babe. Sino siya? Sino siya? Uy, sino ito? Nagmamatali! Nagmamatali! Ala, oo. Pero tama naman yung naisip mo. Alright. Okay. Chapel Roll is correct. 3-all. Tinago na. na. Okay. Ito, maaaring hindi alam ng iba, pero ito ay number 1 OPM song noong 2014. Okay, so one of Glock9's hit songs tells the story of a gay son's life and his relationship with his father. Ano ang title ng kantang ito? Bato, pick. Bato. Bakit ang layo ni Koy? Ba't nandito? The answer is? Serena! Serena is correct. 4-3 ang score natin. Okay, question number 8. Released in 2023, ano ang first ever BL series na pinalabas sa official TikTok page ng Pure Gold? Ano? Bato, pick. Bato, pick. My Plantito. My Plantito is correct! Score is 5-3. Okay, so, question number 9 tayo, guys. What Netflix hit series based on a graphic novel follows the story of 2 high school students, Charlie Spring and Nick Nelson? What Netflix hit series based on a graphic novel follows? Okay. Magating kayo. Kristo. Okay. Bato, pick. Heartstopper is correct! Heartstopper direct. Okay. O, 6-3 tayo. 6-3. Habol! Sa bato-bato kami natatalo, hindi sa tanong eh. We open the floor for questions from the media. Who wants to go first and ask your question? Here you go, sir. Hello. Ito question ko na to, hindi ko alam kung actually kung paano ko tatanungin nung hindi ako nagmumukhang ilusyonada. Pero pagpasensya ninyo yung tanong. So, kasi dito sa Pinas, di ba, pag may BL series or show, actually any show na may love team, parang madalas i-ship yung dalawang bida, on and off cam. And actually, si Mikoy very much taken na, di ba? So, congratulations. No? But regardless of that, I mean, both actors naman, nasilip ko ni first episode, convincing actors. But beyond that, kasi,
may mga illusion or fantasy na ginagawa yung mga audience na pinag-ship yung dalawang mga acts. And this time, hindi siya magagawa. So I'd like to ask, hindi ko lang sino pwede sumagot. Are you conscious while doing this? May extra effort ba? Or is it a challenge? Or may iba pa kayong ginawa? Or I don't know, or how you, what you want to share? Siyempre kami gumawa ng casting talaga. And that was actually one of the things that we took into consideration. Ang pinaka malaking bagay kasi sa amin is casting good actors. So for us, the story behind the series doesn't really matter. Because what we need, what we need are actors who can put into life the characters that we have. My Eyes on You. So hindi naman actually the TikTok series naman, hindi naman siya normal showbiz route na love team, hindi naman siya parang network gig or whatever. We want an entertainment that's believable. We also want characters and actors that are committed to the characters. So yun yung yung consideration namin. So, both straight men and they are committed. And pag panonoorin mo sila, talagang magugulat ka na, wow, like, si Mikoy nga, parang may mga nagme-message sa akin, si Mikoy, sabi sa akin, wala pa talagang chance. Yung pwede bang tutuhanin na lang? Kasi masyadong convincing. Di ba yung parang ganon? Si Esteban also, I think, hindi rin naman siya nagtatago with, I think, his relationship. So, yung, alam mo yung gano'n, yung parang hindi namin siya kinonsider. Gusto namin magagaling na artista, and we had them with Esteban and Mikoy. It's also not din direct, parang dun sa casting din, parang we wanted to be honest dun sa story more than anything else. Hence kaya parang na-casting talaga sila Teban at saka sila Mikoy. Kasi they're really fitting for the role. And then nung nagawa na namin siya on the series itself, parang nakita ko, magical siya. Na parang tutuwa talaga kami every time. Kapag nag-shoot kami nila, Direk Randy o kasi Lloyd, every time, wow, convincing, ang galing, ang ganda. Perfect. Parang ganyan na lang din yung aming reaction towards our actors. Anything else, guys? Actually, napaisip ako sa nung ginagawa namin. Kinwestiyon mo Ito siya. na, parang ito rin, lakas. Oo love is love. In all shapes and forms. Yeah. Ikaw, hindi mo sasabihin. Hindi naman kami yung nagkasa sa sarili namin, so we can answer that question. Yun, next. Next question, CJ. Hello guys, good afternoon. Di ba ngayon parang nagbabago yung mga preference ng mga audience natin? And yun, nauusin yung mga vertical series. So, can you share your thoughts about it? And gagawa pa rin ba kayo ng mga series na mga traditional? Yes, sir. Well, again, fortunately, kami yung pioneer talaga sa buong mundo ng vertical series. We started it nung wala pang gumagawa ng vertical series. It was a crazy idea and I was so happy. Pure Gold is so open with ideas na innovative. I think walang ibang, habang yung mga tao, ano ginagawa nyo? Ba't ganyan? Ba't kayo gagawa ng series for TikTok? That just si Pure Gold to support such an idea. And now it's a multi-billion dollar industry in the world. So, kami ang nagsimula nun. Kaya natatawa ko minsan when people claim na, like last year, may ilaro yung knock-knock. It was actually, we've been doing it and everybody knows that we've been doing it for a long time already. People's preferences change, formats change, aspect ratios change, depending on the times also. And syempre diba, it's always driven by the gadgets that we use. Kung dati television yan, naging Betamax, naging kung ano man yan, ngayon, it's really our mobile phones. And medyo matagal pa bago magbago yan. So, I have a feeling that vertical series are here to stay and mas maganda ng innovation ang gawin natin. With us, sa Pure Gold channel,
sinisigurado ko na ang mapapanood nyo ay totoong series. Hindi puro clickbaits at hindi puro plot twists. Wala masyadong thirst trap. Ilan lang yung thirst trap namin kay Stephen dito? Di ba yung parang we want real narratives. Andun kami proud kasi yung Got My Eyes on You, pag panoorin nyo, masarap siyang panoorin ng putol-putol, pero kung gusto niyang panoorin ng tuloy-tuloy, buo yung kwento. Hindi puro plot twist lang. Direct, may nadagdag na. Ayun, vertical series, yes, it's on the go. Because parang kasi when we were actually looking din dun sa vertical series, parang syempre, meron din yung mga emergence din ng mga Chinese drama na vertical, na full of plot twist, full of parang bigla na lang may anak pala siya ng may-ari ng kumpanya, ganyan-ganyan. Like super grand yung mga plot. Pero this time, dito sa series namin, pinag-uusapan natin yun nung shoot. Parang, ano ba to? Parang magiging grand, ano ba to? Na parang full of plot twist, ganyan. But then, dito parang sa series na to, parang mas gusto namin maging honest talaga doon sa rap, sa story nila Mikoy, ni Drew at ni Sean. More than the parang plot twist effect na parang, ba't gano'n? So we wanted really to be honest really to the story. Kasi, yun naman we wanted to reflect din yung kung ano yung mga story ng mga Filipino audience. And I think yun yung naging golden in making the story come to life. Yeah, naalala ko nga, isa sa mga unang tanong namin kay Direct noon when we were doing the look test and sa first day ng shoot na parang, Direct, katulad ba ito ng mga nakikita natin na the billionaire's son is secretly the blah blah CEO, gano'n-gano'n, na iba, gano'n-gano'ng acting yan magagawin natin. Kasi parang yung mga gano'n, pag nakikita natin, parang usually panghapon di ba na talagang it has to be like peak lahat ng ginagawa, lahat ng acting nila, peak lahat. But yun nga, they made it point na hindi, format lang yun, ang gagawin natin dito sa I Got My Eyes on You. Format lang yung sinunod in terms of vertical, pero storytelling-wise and narrative, it's still very, streaming. It's really, ano pa rin siya, yun nga, sabi nila, Direct Chris and Direct Diesel na faithful pa rin sa narrative and sa storytelling yung gusto mo. Questions? Guys? Hello po, congratulations sa Got My Eyes on You. Thank you. Yung first question ko kay Direk at saka kay Sir Chris, kasi paano yung naging treatment nyo dito? Kasi alam naman natin na yung mga viral videos na vertical is ang OA pero hello, pinapanood ko pa rin. So, paano yung as director, as writer, paano yung naging adjustment nyo sa mangyayari sa kanya per episode? Kasi iba yung treatment na compared to sa regular na mga series na napapanood natin. Yeah. When it comes to writing, me with Sir Joni, parang when it was written, parang it was meant to be parang bitin. Na parang, kasi di ba, parang when you watch dun sa mga Chinese drama, parang yung plot twist yung inaabangan. Pero this one, ang parang we wanted na treatment is yung story yung abangan mismo. So every matatapos yung episode, parang bitin siya kasi we wanted the audience to feel na, meron pa bukas, papanoorin ko pa ito bukas, ganyan. Kaya when we were actually, nung pinapanood ko sa latag ng edit and all of that, parang sabi ko, nakabitin, next episode. Tapos dun ako parang nagkakaroon ng satisfaction every time napapanood ko na yung mga next episodes. And then when it comes to the plot, to the per episode ng TikTok, ganun siya. Parang may pabitin effect siya really at the end of each episodes. And then when it comes to shooting it, of course, syempre, we could really consider din yung vertical format, ganyan. And then adjustment din siya when it comes to editing and all. Because I feel like yung pag-shoot talaga din kasi ng vertical series, it's parang medyo new discipline siya, ibang atake talaga when it comes to shooting compared to, di ba, nakasanayan natin horizontal siya. So, adjustment siya when it comes to shooting, adjustment din siya when it comes to editing. And of course, adjustment din, syempre, sa writing din siya. Actually, nasabi naman ni yung hindi namin talaga, parang hindi namin masyadong
tuunan yung parang plot twist na format ng mga verticals ngayon. B10 is actually the word talaga. No? Parang we want to make sure na people will watch it because it parang may craving sila for the story to be finished. Hindi dahil sa gusto nilang magulat ng kung anumang plot twist. So, yun yung I think yun yung difference namin talaga. This is really following the more reliable form of narrative, hindi yung experimentation at mas pa-effect talaga na verticals. Thank you po. And for the actors, paano yung naging adjustments ninyo? And paano yung naging atake nyo dito since iba talaga yung well, dun sa mga napapanood ko, iba yun syempre yung Sa akin, parang wala naman po masyado naging consideration, to be honest. Kasi ako po at the end of the day, kasi sa acting, depende rin sa direction ng director. So, and naging malinaw naman yung direction ni Diesel na kung ano yung vision nila. So, wala naman parang naging specific kind of acting na require. Nag-require naman sila to be true doon sa storya and dun sa karakter namin. So, parang wala naman special consideration. Kasi parang, oo nga, yung unang concern namin kasi pag sinabi mo na vertical cinema, microdrama, it's very compressed, na parang wala kang time huminga. Like, walang babad yun kasi lahat may nangyayari every second. But with this one, we shot it as if it felt like we were shooting a film. Tapos siguro naging vertical na lang siya, naging microdrama siya because of the edits and how they took care of it sa post-production. Tapos, tama ba? Hindi na naman, di ba? Adjustment sa microdrama, di ba? Okay. Ayun, pero challenge din siya kasi parang, ewan ko, pero ako hindi ko maalis sa isip ko when we were shooting this na parang, saan kaya ito puputulin? Di ba? So ano kaya dapat bibigyan ko dito? Kasi hanggang gano'ng mahaba kaya ito eksena na to or itong episode na to. So, ayun. Pero, thank you. anyone additional sa cast? Same daw. Copy-paste. Actually, same lang naman kasi we are guided by kahit bago si Diesel, sobrang galing din niyang mag-guide, magbigay ng instructions and siya yung piloto kasi ng series natin. And we work with good actors, sabi nga ni Direct Grace, binigyan ng buhay ng mga actors, yung mga characters na aabangan natin sa mga susunod na episode ng Got My Eyes On. And for Todia, syempre galing ka sa vertical, syempre yung sa TikTok, sa Reels. Ikaw ba, paano yung naging, first mo ba to, and paano yung naging experience mo sa kabuuan ng Got My Eyes On? Okay, so answer lang po. Yes, it's my first time po talaga. And actually, hindi naman naging challenge sa akin na magkaroon ako ng ganitong klaseng acting project since it's a cameo role and I'm grateful na nakast po ako dito sa Got My Eyes On You. Bilang tao ako lagi ng TikTok, so hindi na naging mahirap sa akin at hindi na ganun kalaki yung adjustment sa akin since marami namang mga tao ang nakakita sa akin digitally. And when it comes naman sa naging part ng series na ito, well, actually masaya nga po ako na naging parte ako nito. Even though one day lang ako nag-shoot, nakasama nila. At yung isang araw na yun, grateful pa rin ako kasi nilulto ako. Winelcome ako ng multo. Hindi ko alam kung bakit. But yeah, hindi naman po ganun kalaki yung adjustment. Hindi naman po ako nahirapan kasi ever since pinapangarap ko naman talaga na magkaroon din at maging part ng product when it comes kapag sa mga BL content or BL materials. Thank you. Thank you and congratulations. We're down to our last two questions, guys. Hello, Aaron Francisco here from Mrs. Mirror. So first of all, congratulations. So my question is for Sir Chris.
Okay, so why did it take a few years before Pure Gold followed up its first PL series? Actually, yung meron na kaming 1 year na lull. It was really because nagkaroon ng Sini Panalo. Kasi we really wanted na it's a yearly thing, maging magandang magandang content on social media. But last year, di ba, was the start of our Sini Panalo film advocacy. So, mas na-prioritize namin yun. And with Sini Panalo, mas marami kami nakilalang mga filmmakers. Actually, yun nga, parang one of the things magsisegue lang ako, one of the things I'm happy with Sini Panalo is, and yung talagang gusto ko siyang i-emphasize is, we were able to discover a new breed of filmmakers. Diesel is one of them, Lloyd is one of them, even yung iba pang part ng team ng Got My Eyes on You they all were discovered in Sini Panalo, and they're so good na parang si Pure Gold wanted them to be given a chance na magkaroon ng ganitong platform. Di ba parang normally yung mga ganitong projects, binibigay mo to sa very seasoned na, kasi long form kahit na this is 36 episodes, binibigay mo to sa seasoned filmmaker. But tingnan mo naman, di ba, parang fresh grad, summa cum laude from UST, best director from Sini Panalo, but now, kaya nang gumawa ng series. So, yun yung huminga kami ng konti ng 1 taon, pero bumalik kami ng mas maganda pa, at may mga bagong mukha na nabigyan ng opportunity. Thank you so much. Hello po, so I'm Dea from Raptor. So ang question ko po is for the actors. How can you guys relate to the characters you play? And what do you hope the queer Filipinos can take away from watching the series? Siguro ako, si Sean, makikita niyo naman dun sa series, he is looking for purpose and place in this world, and mahanap niya yung kay Drew. pero before yun mangyari, syempre, pero ang pinaka-reason kasi bakit siya pumasok dun sa storya is because he is looking to prove himself. And ako, nakaka-relate ako doon kasi ako, I also want to prove myself as an actor. I want to show the world kung ano yung kaya kong dalhin dito sa industriya. So in that way, nakaka-relate ako kay Sean. Ayun. Kay Drew naman, si Drew kasi is very, breadwinner si Drew. Tapos si Drew may naalagaan na pamilya na kahit na adult na siya, nag-working na siya, ang priority niya pa rin is yung family niya, yung nanay niya, yung kapatid niya. Which I think is very common sa kultura natin, sa mga Pilipino ngayon. Dahil we're so family-oriented na umaabot sa point na lagi tayong sasabihan na magulang mo pa rin yan or pamilya mo pa rin yan, and then patong-patong ng mga ano pang naririnig natin, and then we have these obligations and we have these norms na ang dami natin kailangang isatupad bago tuluyan tayo makakalas sa initial family natin, di ba? So, I think isa yung sa pinakamalaking struggles na gusto kong ipakita rin ng show na to, na coming from a POV ni Drew na gano'n na yung situation niya sa buhay, tapos biglang may in love ba siya or hindi? Will it get in the way? Anong uunahin niya? Career or love life or work or family? Kasi hindi naman contractor si Drew dito so wala siya. Kaya kinikwenta niya bawat sweldo niya. Meron siya mga binubuhay na tao, di ba? So I think yun yung ang pinaka pwedeng matutunan na lesson dito is you know that
you will reach a point, no matter your priorities, na you will navigate and try to find the sweet spot kung kailan ka magsasabi na para sa akin naman. At kailan ka magsasabi na, okay, ito para sa family ko pa rin, or hanggang dito na lang, or ako naman muna. Kung kailan na, at some point in our lives, di ba, we reach a point na kailangan natin masabi. Ayun. Okay. And I thank you. Ito parang nakikita ko kasi na napaka-inclusive niya. Binigyan tayo ng oportunidad na magpakita ng relasyon ito na hindi traditional. So napapakita sa mga tao, mas another opportunity na ipakita ang pagmamahala dahil wala namang kasarian na pagmamahal. Pwede sa babae, lalaki, kahit ano pang kasarian, pili. And nakaka-relate ako dito kasi sabi nga ni Bikoy, napaka-family oriented. Sa episode 1 pa lang makikita na ang reason ba't ko iiwan yung tulpa niya dahil sa pamilya ko at buong stay ko din. Narato ko silang bilang pamilya. Ayan po. Ako naman po bilang Moira, actually tinanong ko kay Diesel kung paano ko i-arte si Moira. Kasi parang hindi ako mate kasi me myself, I am a supportive friend also and yung babaeng bakla. Isa akong babaeng bakla. Mas madaldal lang talaga si Moira kaysa sa akin. But in the same way, I can relate kasi nga Moira is also a dog lover and also has a lot of gay LGBTQ friends and I am too. Marami siyang sinasabi about dogs, yung pag-support niya kasi minsan sa buhay natin, kailangan natin ng taong magpupush sa atin na konting push lang magagawa mo and eventually pag nakamit mo yung isang goal na yun magiging proud ka din sa sarili mo. So, ang naging challenge lang sa role ni Moira is napaka-energetic niya. Talaga bang challenge na yun? Charot lang. Right then. Well, filming kasi, meron akong I have 17 dogs. So, while filming, meron akong isang kakamatay lang na aso. So, siguro yung pumatay, yung emotion. And recently lang, in a span of 1 month and 3 days, I just lost 2 dogs. So, wala, para sa ano rin to, para sa mga taong nagmamahal sa mga aso, ay nag-aalaga sa mga aso. Yun na po. Salamat! Hello. So, first and foremost congratulations on your new series named Cat Magazine. So, this question po is for Mr. How does it feel naman po working in a PLC? And what challenges did you face given that you're portraying an LGBTQIA+ character? Sorry pa rin po, medyo nag-chop yung mic. May signal, may signal. So, yung question po is, how does it feel naman po working in a BL series? And what are the challenges did you face given that you're portraying an LGBTQIA+ character? Ako, hindi naman ako masyado nag-adjust because tinignan ko lang siya as a concept of love. Alam mo yun? Kasi, yes, and yun din naman yung gusto ko as an actor eh. The farther away yung character or yung role from me as Esteban, mas gusto ko because gusto kong lumulusong sa mundo ng ayun, mas gusto kong lumulusong sa mundo na hindi pamilyar sa akin kasi mas natututo ako, kasi ako I advocate ako ng understanding, always from a place of understanding ang pinagagalingan ko. And yung pagganap naman ng isang tao from the LGBT community, for me, hindi siya naging mahirap kasi tinignan ko lang siya as a concept of love. Yun nga, babalik ako doon. And nakikita ko lang siya, si Drew, na person na mahal ko. So for me, naging ganun lang siya kasimple, kaya rin hindi ako nahirapan gampanan kasi yung
concept naman ng love ay malinaw sa akin. And regardless kung, yun nga, anong kasarian, hindi nagmamatter yun sa akin. So, yun. Yeah, yun, ever since din naman I've been doing roles like this, it all feels the same. It's all like, it's love. Yeah, sabi na rin sinabi na rin ni Teban, love is love. Like, it doesn't, being in a BL doesn't make it feel like you're being in a BL. It's different stories, different backgrounds, pero yung pagiging BL niya, I think, is just, from an actor's point of view, is just as same as na parang, oh, yung character mo ngayon, ang mahilig siya sa adobo, hindi mechado. So it's just, parehas lang. Yun, did that answer your question? Yeah. Alright, mukhang nasagot naman yung Okay. question, ma'am. Alright. Okay, so wow, that was an incredibly engaging open forum. Palakpakan naman po natin ang ating cast members sa pagsagot nila deep from their hearts. Okay, so exciting yung kwento ni Drew and Sean and Tama. Alright, so Ikoy, please do the honors. First, bunot. Galing kay Ikoy. Sinunod mo na pala. Tatlo po pamili natin Oppo phones. Pag wala dito, wala. Alam natin yung rule na yun. Hindi ba? Wala dito sa amin mapupunta. Pagkakatihan natin. Pataw-patawin tayo. Okay. First winner. Direct. Mr. Dondon Sermino, Abante TNT. Wala! Isa pa! Congratulations! Ricky Bautista. Vicky Valdez? Isang TV Patron. Wala din! May dalawa lang tayong phones. Next one. Okay, last. Saan meron na? Miss Desine Imperial from Rappler! Alright. Jel, sa'yo ba, Jel? Pupunta? For the phone? Okay. Ayun, kay ma'am. Yung kay ma'am, pupunta ma'am. Alright? Alright, next one. Ang ating next Oppo winner, Abigail Manaluz, Sinigang PH. Are you here? Ayun! Congratulations, Abigail. Wala naman doon. Von Milionario, News 5. News 5, Von Bernardo? Wala na. Liban na. Ikaw na. Ikaw mo na. Nandito ba from PTI, Mr. Alan Policarpio? Alan Policarpio! Alan Policarpio with the red jacket! Congratulations, Alan Policarpio! Congratulations po sa lahat ng mga nananalo, mga nabunot. And this, actually, we are down to our, this is the portion where we continue BL series Got My Eyes on You drops every Wednesday, Thursday, Friday at 7 p.m. exclusively on Pure Gold's official TikTok page. Follow po natin, follow us on Pure Gold PH, at Pure Gold PH, so you won't miss anything. Okay, so on behalf of everyone